Magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko po magbulay-bulay tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay langin. Manal, salamat sa gabing ito. Yung pinagkaloob sa bawat sa amin. Dalayan ko, Panginoon, kayo po ang Diyos. Siyang patuloy na magbigay sa amin ng kaluman, pang makumpaan namin. Nais po batid sa amin sa mga oras na ito. At po ang dalangin sa pangalan ng Hesus. Ating pong teksto ngayong gabi ay natatagpuan sa Aklat ng Unang Korinto, 15 at na 12 hanggang 20. At ito po ang sinasabi: ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung pinangangaral namin sa inyo na si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Kung totoo, walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pag-aaral. At wala ring silbi ang inyong pananampalataya. At hindi lang iyan, lalabas din ang sinungaling kami tungkol sa Diyos dahil nahahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. At nangangahulugan din na ang mga nananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi naligtas. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Palain po tayo sa pagkabasa. At nais ko po pagbulay-bulay natin ngayong gabi ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, pinakita niya ang kahalagahan ng pagtitiwala sa pagkabuhay ng muli ni Jesus. Sa unang Korinto po, 15:12-20 po, ay may malaking kaugnayan ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Narito ang ilang mga paraan kung paano ito nakakapekto sa ating buhay. Una po, pag-asa sa kabuhayan. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kabuhayan. Hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka at mayroong pag-asa sa huli. Pangalawa po ay kabuluhan ng buhay. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kabuluhan sa buhay. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga ginagawa at mayroong layunin sa ating buhay. Yung hari ng mga hari ay namatay para sa iyo. Ang buhay mo ay worth ng blood of the Lamb. Mamuhay ng may purpose. Pangatlo po, pagpapatawad ng kasalanan. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan. Walang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay natin at gaano man kalaki at kabigat ito, sa nakikita mo ngayon, mayroong pag-asang magbago. Mayroong pagpapatawad sa ating mga kamalian. Christ died for us when we are still sinners. So we ought to live a righteous life for Him and His glory. Mamuhay ng matuwid bilang bunga ng pananampalataya at pagkaligtas. Ang pang-apat po ay pag-asa sa pagkabuhay ng muli. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa pagkabuhay na muli, for whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasiya. Panglima po, kabaliktaran sa takot. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kabaliktaran sa takot. Our salvation saved us from fear of condemnation, fear of death, and fear of hell.
Ngayon, tayo ay tayo ay may pag-asa dahil sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Tayo ay may pag-asa na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay babangon muli. Tayo ay may pag-asa na ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Tayo ay may pag-asa na ang ating buhay ay may kabuluhan at may patutunguhan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesus, tayo ay may pag-asa, kabuluhan, pagpapatawad, at kabaliktaran sa takot. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating buhay at mayroong pag-asa sa huli. Panginoon, salamat po sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Salamat sa pag-asa na ibinigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Gandang gabi po sa ating lahat at God bless po.